Parsa pa din. Parsa pa rin, no? Just to delay. Kasi ganun talaga yung playstyle mo with that Angela eh. Parang kailangan mo integrate yung Kawalin Clear, no? Just because namenosan kayo nalagay nyo yung ibang puwersa nyo sa isang healing or support hero. Pero ito kasi yung maganda ngayon sa drop na to, tol Pwede na ba maglagay ng boto? Total kompleto na di ba? Pwede na ba maglagay ng... Ang maganda dito sa running draft natin, maaga pinili yung Angela. Hindi siya nasa last rotation, no? Parehas halos yung plano ng SGD Omega kumpara nung Game 1. Ang kinaibahan lang is naka-cloud tayo ngayon. Pero Angela play pa rin. Ang tatargetin mo ngayon, feeling ko a-adjust dito dapat. Kailangan ma-adjust dito ng Bren. Port Iban, yung Angela. Para lang sa mga mapigilan. Yun lang ng SGD Omega sa ganitong sitwasyon. And nakita natin kahapon, yung Angela Claude. Parang fast forward Speedy Gonzales. Speedy Gonzales talaga. Baby Max, paikilala ko muna. Bren Esports, Ribo using the Selena Lassie para sa kanyang Carmilla, Pew using the Cho, Coco para sa Tams, and Cartizi using the carry. For SGD Omega, we have Heath for Atlas, Hachizi for Claude, Hayes for... Uy! Farsa pa rin siya dito mga kaibigan. Toshi on that Uranus and Ken still on that Angela. Pero here on the bot side na tamang harassment na naman. Ganyan din actually nangyari kanina, no? Inipit nila yung Angela. Tama. Sabi, ipiting ka lang namin. Kami na bahala sa'yo. Ayan. kanina pa. Pero alam mo, yung positioning or yung laning ng isang Angela, pinapakita lang dyan na kailangan mag-level 4. Agad ang isang Angela sa ganitong sitwasyon. Kasi hinahayaan nila mag-isa It means na kailangan mag-XP and later on, mas mabilis makaikot si HGC or sa mo maka-farm. And yes, tama. Maka-clash sa ganitong sitwasyon ng laro. Kasi napakalaking bagay talaga ng shield ng isang Angela So kaya nila iniiwan niya, yan yung nga sabi mo, para mag-level 4. And once mag-level 4 na yan, malaking problema para sa isang Selena. Tulad yan, wala pang level 4 yung Angela. Easy to pick off pa ngayon si paring Hajizi. Yun ang sinasabi natin. Naunahan ang isang Claude dito. Medyo delicate sa ganyan pagkagantong sitwasyon. Alam naman natin, early game potential. The firepower of Selena is there. Nakita ako kay Shin Buyan. Shout out sa Shin. Siyang tunay. Ito na, Cartizi, positioning ang grupo dito ng Bren Esports para kuhain eto si Toshi, ang kanyang Uranus. Speaking of Toshi dito, pero doon sa may bandang gitna naman, termahan ng dito, si Parahir, and look at that damage, wala yatang kasamang Abyssal Trap yun, parang Prof B, kaya medyo bitin yung damage dito ng ating Selena. Pero yung tuka, medyo tema cuts. Yung medyo masakit na yung tuka ng ating Selena. Tapos ang matindi doon na Baymax, yung tinuka niya doon, tank. Mr. Fundamental. Na ako kaya medyo kailangan na nilang mag-ingat sa mga abyssal arrow na ibabato dito ng ating Selena. Kasi diruin mo, Atlas na yun ganun pa kalaki yung damage na binawat yung sabi mo yung tuka. Iba ang pinapakita dito. 1-0 still. Nagiging maingat ang Bren Esports dito. Pati ang SGD Omega. Pero yung pagiging maingat ng Bren Esports, sumasidebet sila ng pagiging aggressive. Alam mo yung pag may konting window of opportunity, gagawin nila. Tulad yan. Yung ganyan nila, mag-i-invade sila. Sabay pause. Sabay pause. Yun. Tama ako kay Atlas kaya siya napunta rito. And that would be a kill for Hajizi. Nako, baka dito mag-umpisa yung kalakasan ng isang Claude paring Prof B. Saan pumasok si Angela? Sorry, hindi ko napansin. Hindi ko rin napansin kasi kanina may green. Tapos may assist. So most likely, sumanib siya Hindi ko lang alam. Malamang. Kaya, kasi may kill AGC. Most of the teams din puno yung buhay Then, tama. Hajizi lang yung may damage, kaya possible lang kay Hajizi. Pero here nako, on the turtle side, mga kaibigan talaga naman, nagtatsahan na naman ako ultimate. Galing dito kay paring Hayes. The damage is there. At ang nakakuha nga ng turtle dito ay ang Bren Esports, ang carry. Nakuha. Hindi man nakakapatay si Cartizi, pero hindi rin siya napapatay. It means yung gold niya, yung farming potential niya, tuloy-tuloy lang. Walang post time. There you go. Tamang RKO lang. Ribo, out na muna dito. Where's the follow-up arrow? Walang follow-up arrow. Poop! Ay! Nakailan.
Sexy lang. Manipis. Nako po, mukhang sinusubukan na talaga nilang kunin dito sa mid lane. Here comes the blazing duet. Ribo. Nako, delikado yung pistuan. Medyo na late lang tinamaan yung pagsari ng ating Angela doon. Coco will have tried to follow up pero hindi siya umabot dito. Nako, si Heath namataan si Coco. Here comes the Atlas. Tamang stand. Itatama ba? Wala. Grace with the ultimate. The stand will connect yata doon sa may likuran. Nako po, may binabanatan. Hindi natin masyadong mamata. Si Uranus lang naman, mga kaibigan, yung nandoon sa likod. Tama ka doon, Baymax, medyo na late. Hindi ko lang sure kung maagang pumasok si Genji doon. Tapos di ba na-pick off nila eh. Yung isang hero doon, which is si Ribo ata, yung na-pick off. Si Selena. Tutuloy pa kaya sila for another damage doon kanina kung napaaga yung sakop doon or sanib ng isang Angela. Yun ang gusto ko sana makita kanina eh. Na-late lang eh. Kasi pag sanib, BMI out eh, di ba? Wala nang balikan. Possible siguro na sumabay siya doon kasi he knows na meron siyang shield eh. Pero speaking of shield, mukhang mamamatay yung shield dito ni HGC sa baba dahil denied na nga ni paring Carl TZ and the damage is na ngayon. Naku po, medyo may kasakitan na yung damage output ng ating carry dito. Inaalagaan lang ng SG Omega ang kanilang positioning sa ganitong laro. 12k, look at the gold. Dikit na dikit dito in terms of objective. Wala pang nababasag for both sides. Talagang depende ang Marino ang both sides dito. Nakuhanan ng dalawang tore ang SGD Omega dito. 2-0 in terms of objective. Possible din na mabasa mid. Lumal ang Brand Esports sa ganitong sitwasyon. Nako, paring propia. Pangalawang turtle na ito. Dinidepensa naman ngayon ito ng Brand Esports. Pero RKO sa dalawa. Walang follow-up damage. HGTV so nadali ng Way of the Dragon. Wala pa tayo nakikita Blazing Duet. Speaking of Blazing Duet, tawa na. That would be 2 death for Brand Esports. And po lang sa SGD Omega. Iba pa damage ng isang Claude paring Prof D. Feeling ko, Angela ko na to eh. Mamaya eh. Ayan na, tinamaan dito ng Arrow Ribo, very aggressive against Hayes. Dahil tayo magkakampi na. Makulit ka. The damage is not enough though. Will Ribo, ayun. Will Ribo survive mga kaibigan? Hindi siya nakasurvive sa kamay ng isang Angela. No, nag-connect yung tali rin kasi. Tama, may easy stun. May mini-winnie stun dito. Para kay kaya Angela. Is that a good exchange ba? Oo, kasi Hayes naman nga kasi yes. Actually, pagka bagay yung sitwasyon, as long as maka-pick off ka from the recent clash, pwede na eh. Kesa wala kayo makuha. Kung na-pick off doon, yung si Hayes na wala kayong sagot, that's a clear parang hindi magandang pwestuhan para sa SG Omega. Inilalaban lang eh. Saka napapansin mo sa ganyan sitwasyon din for SG Omega and Brand Esports, lagi nilang gusto ma-exchange. Kung napitan sila niya isa, kaka-counter go sila eh. Tama. Pero kung mukhang naman tayo sa HGC with the Blazing Duet, talaga naman papapatak mo lahat ng kalas na dito. Lastly, half an HP mga kaibigan magpipilitan tumakbo. Here comes Tony. Blasting double kill Hayes. HGC with the mega kill. TZ is the one left alone and will try to defend the middle lane. Pero andito na yung natin with the Kondo. Sino ang pipitasin? Wala siyang napili mga kaibigan. Will try to run away. The link is there pero hindi magpo-proc. Here will try to chase down TZ. Goal na 180. Here is the one that's going to be stunned and that would be another kill for SGD Omega. They now have the upper hand on this match. Yung zone out kasi ni Heat, pag nilabas yung yung pusit niya doon, nagtatalunan lahat. Di ba? Nakita mo yun? Denive niya sa turret. Nung may nahuli sila doon, napalaban na si Cho. Ayun tinan mo yung zone dito ni ang layo pala ng replay. Yung zone dito ni Heat. Pero perfect missing duet and Angela SS combination. Yes, ito yung mga paghabol na naganap no? Hindi na naipakita. Doon sa mga paghabol na yun talaga nag-umpisa yung kalamangan ng SGD pero tinamaan na naman dito ng Missile Arrow. Yung tropa natin na si Atlas pero walang follow-up. Medyo makunat na rin siya kasi ngayon compared kanina. Big buff ang ginagawa dito ng team SGD Omega in terms of push from the recent clash. Plus, sasabog ang gold nila dito na napaganda para sa SGD Omega. Waiting at atong team ng SGD Omega for the Lord. 80 seconds left sa ating timer. Yes, tama ka dyan. Ako, I think they will try and wait for this Lord to come up, no? Bago nila tuluyang aggression. Bago nila tuluyang ilabas
yung kanilang aggressiveness laban dito sa Bren Esports, no? Kasi kanina ang inahayaan nilang mag-setup yung Bren. Ngayon, SGD with Heath. Si Heath na ngayon yung pumapasok, unlike kanina na medyo nagbabak pa siya, nag-hesitate pa siya. Ayan na, medyo bumibuelo na naman dito si Mr. Fundamental. 50 seconds para sa atin, Lord. Pumipwesto na. Ormi na. Sineset up na ni Hajisi kanya mga buff para later on, palag-palag na to. Talagang dire-diretso na lang. Oh, may Little Wonder. Iniipit nila sa left side ng mapang Bren Esports, trying to check all the possible entry against the sa pit ni Lord. Ay, and napapansin ko lang dito, even though may Selena sila, wala sila side masyado. Pero Jit will connect the free of the dragon, and that is the reason why Ace is now down. Will Rebo survive this clash? Naku po, she will take the kill 1-for-1 mga kaibigan. Ang kalagayan natin dito, Haji Z will try to steal the blue buff dito. Few, tamang Jit Kundo lang, pero wala siyang mahuli. Going in dito, si Pagin Choco will go down. Last dito will place do it. Let's do it is here. Look at that. Sabi ka naman, pasok with the Jit Kundo. Hindi niya makuha si Haji Z with the triple kill mga kaibigan. Napakasakit ng Claude natin ngayon. Ubos, pati pagtubos. The perfect position sa Blazing Duet and the normal ng isang Claude. Nakita niyo yung ginawa na perwisyo ng isang Claude against... Uy, naku na uli! Binigla! Naku, tatapusin na to, paring Profi. I think this will be a 2-0 and the very first loss of Bren Esports. Ang nanalo mga kaibigan, walang SCD Omega. Ibang